pag-uusapan ay ito pong buhay pa rin, pagkalinga ng ating mga kabayan, involved dito po sa mga vlogger or charity vlogger, pagtulong sa mga mahirap, pagtulong po sa mga nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Kaya po ito ang aking naging topic kasi patuloy po ngayon din na lumalala yung mga, hindi naman away, pero parang dating, parang nagpipersonalan na tungkol po sa silipan ng mga content na ginalabas sa kanilang mga channel. Ito po ay may kaugnayan dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga charity vlogger na tumutulong sa mahirap. Hindi po masama yan, napakaganda po niyan, napakagandang balita niyan. Tulong sa mahirap at tulong na rin sa gobyerno. Kaya po ito naging topic kasi nga po meron pong grupo o ilan dyan na patuloy na sinisilip yung content nitong si Kuya Bal Santos Matubang sa pagtulong sa kapwa. Eh wala naman ako nakikitang paglabag doon. Kung sinasabi nila na mayroong batas na umiiral, ano po yung tinatawag na poverty porn, na may kaugnayan dito sa batas o yung Republic Act 11313. Okay? Eh, marami hong pwedeng makasuhan kung yan ho ang inyong pag-uusapan. Doon sa sinasabi nyo maaaring pamimilit ng pagkuha ng video o pagpilit sa isang tao. Kasi ginagawa rin po yan ng ibang mga network ng telebisyon at mga politiko na sa gobyerno at pribadong sektor na kinakalingan nilang mahihirap pagka kailangan nila ang magpakitang sila tumutulong sa mahirap. Ayun, iba yun dahil mayroong interest yung political o yung kalinga tungkol sa mga kawang-gawa ng mga TV network. Pero dito ho sa original na galawan ni Kuya Bal, ang kanyang mission niya naman ay tumulong eh. Ang layo nila niya ay makatulong. Yung content niya na tumulong sa kapwa, sa abot ng kanyang kakayanan, eh wala kang problema dyan. Kailangan talaga palakasin at suportahan. Kaya po ito aking naging topic kasi yung controversial na Bina Morales na nagkasakit, tinulungan, pinakain, nag-video pa nga sila, video pa sila, nag-shopping pa, lahat na talagang nakarecover at ang ganda na ng buhay eh. Masaya na at balik na sa normal na pamumuhay. So hindi ho yun pang-abuso. Mula sa mahirap hanggang sa nakarecover at nag-enjoy ay tinulungan. Hindi nga binitewan eh. Lahat ng tulong ginawa. O bakit sinisilip-silip pa? Kaya ho ito ay hindi maganda dun ho sa ibang mga vlogger na pinakikialaman yung content ng iba. Gumawa na lang kayo ng inyong sariling business na makakatulong din kayo sa kapwa, mas okay. Pero yung mga taong tumutulong, ay bakit paulit-ulit na sinisilip? Kung ang content nila ay tumulong sa kapwa sa kailang sariling pagsisikap, papurihan pa natin yun. Huwag ninyong angguluhan pa na kung ano-ano mga paglabag sa batas. At kung meron man, hamon natin kung sino man po ang nagsasabing may paglabag sa batas, dalhin po niyo sa korte. Then ang korte ang magsasabi kung guilty o not guilty ang mga gumagawa ng ganyan after evidence, after trial. Ang trabaho ng abogado ay magdala ng kaso sa korte. Then hayaan ang judge na mag-decide. Hindi pwedeng abogado ang maghukom o mag-decide na tama o mali or mali ang ginagawa ng isang vlogger dito sa kanyang content. Yun po yun eh. Due process, madalit sabi. Hindi pwedeng sa social media lang. Hindi ho pwedeng sa YouTube channel lagi mong pinipersonal o tinitira ang isang tao, isang kapwa. Due process ang mahalaga. Dalhin sa husgado ang usapin, then ang court ang magsabi kung sinong tama at mali. Ang abogado ay obligasyon dalhin sa korte ang mga sinasabi niyang kaso kung may mga paglabag sa batas. Walang karapatan ng abogadong manghusga or mag-decide ng mali or tama ang isang tao. Court lang ho ang merong exclusive na kapangyarihan nun after evidence nga, after trial. Eh pagka ho walang due process, pagkatapos araw-araw niyong binabanatan, sinisilip, personalan na yan. Bakit lagi po nating inaargabyado ang maliliit? Ang mahihirap ay ating tulungan. Huwag natin perapan at huwag natin silipin ng merong kakayanan tumulong sa kapwa. Apila na lang po, ayaw ko sana makaalam dito sa away na ito at kusot na ito eh. Pero ang akin home purpose dito ay paalaala lang sa lahat ng sektor. Ang karapatan ng bawat isa ay respeto. At kung mayroong mga paglabag sa batas, dalhin sa husgado. Huwag mong husgahan, wala kang karapatang manghusga kahit sino ka. Doon sa maaaring tatingin mo, interpretation mo, o yung opinion ay may pagkakamali. Hindi ka hukom.
Di ba? So sino man po ang gumagawa ng mga panghuhusga sa kapwa, maling-mali po kayo. Kayo yung umaabuso sa mahihirap. Kayo yung umaabuso sa karapatan ng iba. At yun hong mga kawang gawa ni Kuya Bal Santos Matubang at ng iba pang mga vlogger, ituloy lang po ninyo. Ang batas kailanman ay mangingibabaw at hindi ho pwedeng isang tao o dalawang tao lang ang magsasabing kayo ay mali. Huwag kayong maniwala dyan. Siguro kaya ayaw niyang dalhin sa korte ang kanya sinasabing pagka mga violation niyo dahil alam niya wala rin matibay na ebidensya. At kasi kung pagbabasihan natin, ayan po mga ebidensyang sinasabi niyang pinipilit na may video, pinipilit makunan, abay napakarami humakukulong sa Pilipinas pagka gano'n kasi mga politiko nga. At saka mga ibang television ginagawa yan bilang bahagi ng kanilang public service. O bakit wala na nag-file ng kaso? At saka ang ganyan pong kaso na sinasabing may paglabag sa batas, kung walang complainant, wala rin. Hindi naman pwedeng, halimbawa, isang abogado siya ang complainant. Hindi pwede. Kailangan merong legitimate complainant, then bago i-depensa ng abogado yung kaso. Hindi pwedeng ang abogado ay manghuhusga, siya rin ang complainant laban sa kapwa. May maling-mali po yun. Nasaan ang due process doon? So, due process po ang pairali. Okay? Hindi ang pagmamalabis o pang-aabuso ng kaalaman sa batas o kaalaman sa kung ano mangyayari sa lipunan para husgahan ang isang tao. Para husgahan at argabeduhin ang maliliit na tao. Ang maliit na tao ay kailangan tulungan. Ang nagkakawang gawa para sa maliliit ay dapat ipagmalaki bilang tao, bilang Pilipino. Hindi dapat hinuhusgahan at hindi dapat dinidiscourage yan. So maging aral po na ito pong mga ganitong content ay kanya-kanya hong respeto at kanya-kanyang galawan yan. Una-una, ang YouTube, hindi naman nung nagreklamo. Kung tutuusin, kung may mga paglabag sa batas, ang YouTube po ang magiging complainant yan eh. Dahil sila ho'y pwedeng madamay kung sakaling may mga kandimandahan. Wala namang reklamo ang YouTube eh. Hindi man sila nagsabing, oy, Mr. Bal Santos Matubang, mali ang ginagawa mo, wala naman nung sinabing ganun eh. Tinatanggap nila yung video at saka content ni Kuya Bal Santos. So, ibig sabihin, walang problema. Kaya yung mga mapanghusga, mapang-api, at one-sided na mga opinion at interpretation ay hindi ho nakakabutihan sa isang demokrasyang bansa. Pero bago po ako magpaalam, at tapusin itong video ito, pinasasalamatan ko lang ito si July, Michelle, Capiso, Berador, Kalingap, yung team nila, Red Nobino at saka ko si Lorne TV at yung iba pa. Hindi ko na nababanggit yung iba pa mga vlogger. Nakikita ko rin po yung inyong mga channel. Salamat po sa inyong ginagawa sa araw-araw. At ito pong aking mga video nilalabas. Ito ay para sa public. Pwede po yung gamitin. Huwag lang yung dadagdagan, huwag yung babawasan. Pwede yung gamitin sa inyong mga video. Ito pong aking mga sinasabi. Dahil ito naman po ay para pang-public. Walang problema yan. Basta huwag lang yung dadagdagan na makakasira sa inyo at makakasira sa akin. Hindi ho ako nagdadamot ng kaalaman at ako naniniwala para sa lahat sa isang demokrasyang at malayang bansa. Marami pong salamat po muli sa ating lahat.